So, good evening sa inyong lahat. So, ayan. So, pa-type 1 naman po kung naririnig po ang ating audio. So, para tuloy-tuloy po tayo. Ayan. So, pa-type 1 naman po. Alright. Ayun. Ayan. So, ayan, good evening sa inyong lahat. Ayan. So, pa-type naman po kung mga taga saan naman po yung mga audience natin. Yun, QC, Batamela, baka mangalawang attendant ni Michael Yung si Chris, Batangas si Sherlyn, Kainta, JC, ayun no. Ayun, Taiwan, Julissa, Batangas City. Ano yan? So, and how ayan. So sino naman dito yung yung first time po na maka-attend po ng training ko na new trader orientation? Pa-type 3 naman po. Ayan. So yung first time po na makaka-attend po ng new trader orientation, marami Ayan, mukhang very good ang mga leader natin, mga sponsors natin kasi ayaw nila kayo na maliligaw ng landas. Okay, kasi more on expectation, reality ang ating pag-uusapan dito. No sugar coating. Ayan, shout out kay Coach Eman daw, sabi ni Ned Mercado. Iyo. Yes, 'di ba? So, ayan, so virtual club naman tayo para doon sa mga first time na naka-attend at first time na umattend po tonight. So, welcome po sa ating webinar. And ang objective po natin, so share screen ko lang, no? Ayan. And our objective is, siyempre, maset ang expectation natin about Forex. Kasi bakit nawawala kaagad yung mga tao, yung mga students natin, it is because hindi na set natin yung tamang expectation nila. Okay, okay lang naman, nasa marketing natin, may mga kasamang hindi na mawawala yan, minsan may kasamang hype. Pero okay na yun, yung may hype, basta totoo. 'Di ba? Pero syempre hindi naman pwede na basta hype lang. So kailangan din ma-educate yung tao. Ayan, so kasi kapag hindi natin na-set early bago nila ma-experience ang loss, aalis yung mga yan at iisipin nila ay ah, hindi pala maganda si Forex. Ayan. So, kaya mahalaga na ma-set natin yung tamang expectation. And pangalawa is paano natin magagamit ang automation para mag-skyrocket yung business natin. Ayan. And marami pa po kayong matututunan. And before that, para maging successful always and yung ginagawa natin, always let's start a short prayer. So let's bow our head and let's pray. Heavenly Father, the King of the King, the Creator of the whole universe, maraming salamat po sa araw po na ito. Maraming salamat po sa mga tao po nandito, Lord. Bigyan niyo po ako ng wisdom para i-present ko po ng maayos po ang presentation po na naka-ready po tonight and naway maging maayos po ang pangunawa po nila dito sa business, Lord. Bigyan niyo po sila ng open mind at naway ma-capture po nila, maintindihan nila at magamit po nila lahat na matututunan tonight para dun sa mga reason bakit sila nandito. Bless niyo po yung mga tao po na nasa webinar na ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa ilang taon po na naging profitable po si FX Robot Empire. Ang community, Lord, maraming salamat po dahil sobrang dami pong winning po, Lord, is may mga losing din, lost days, lost weeks din po kami, Lord. Maraming salamat sa pagbibigay po ng tamang expectation po sa business po namin.
Lahat na ito is pinagpipray ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Grabe, ano? Ang dami natin. Dami pa rin uma-attend, no? So, ayan. So, let's start. Okay. So, tonight, so marami kayong matututunan and after this this presentation, so may intindihan nyo na yung negosyo na ang Forex pala is business talaga. Ayan. So, yung iba kasi is iniisip nila na Forex is a get rich quick. Ayan. So, iniisip nila laging panalo. Ayan. So, dito sa presentation na ito, after this, makikita nyo ang reality ng Forex. And syempre, kapag alam mo yung reality, alam mo yung nangyayari at nakaset yung expectation mo. So, kapag na-experience mo na, sasabihin mo, ay, normal lang to kasi na-discuss na ni Coach Edsel. Ayan. So, congratulations sa mga umaten ngayon and I will make sure na makakatulong po sa inyo itong negosyo natin sa Forex. Sobrang laki po ng negosyo ng Forex. Basta tamang expectation mo, kikita ka ng sobrang laki. Okay? Ayan. So, ang tawag po rito sa training po natin is NTO or New Trader Orientation. Ayan, so kapag may mga bago po kayo students, the best po na ipa-attend nyo po dito para kapag may mga mga talong araw, talong weeks o months, naiintindihan pa rin nila yung business. That's part of the business. Ang mahalaga yung pang long term. Ayan, para at least maset nila yung tamang um, risk management nila. Ayan. So, ayan, Forex trading expectation. So usually, yung Forex nga ba is madali nga lang ba ang Forex? So, sige nga, tignan nga natin yung mga sagot ngayon sa chat. Madali ba si Forex? Ayan, tignan nga natin. Ayan. Post mo siya. Parang hindi. Alright. So, sabi ni Redentor Lagarto, oh, okay, hindi po. Alright. Sabi ni Sherlyn, mahirap po pag zero knowledge. Ayan. So, kapag ganito yung mangyayari sa atin kapag hindi nakaset yung expectation natin sa Forex. And sa panoodin natin. And so usually sa umpisa kapag nag-profit po tayo sobrang nagiging confident na po tayo sa strategy sa ginagawa natin kaya ang ginagawa natin mas nilalakihan natin yung kapital, kino-compound natin kahit na sinabi ng mga coaches na yung risk management lagi na rin natin naririnig, no? So ilang percent kaya yung risk management mamaya malalaman niyo. So Forex is a business. So, ayan. May mga magsasabi sa inyo na, i-ano ko na lang, sa sa Forex, alam ko marami natatalo dyan eh. So, i-ano ko na lang to, ibili ko na lang ng baboy. So, at least after 1 year is pera na. Okay? So, sigurado. So, pero ang totoo po is kahit ano pong piliin mo po, lahat po yan may risk. The question na lang po is, yung potential ba ng pinasok nating negosyo is gaano ba kalaki yung scalability po niya. Okay? Kagaya po nito, bumili siya ng 10 baboy. After 1 year, nagka-ASF. Ayan, so patay lahat. So lugi yung 65,000. Diba? So yung iba, samantala yung nag-trade, natalo ng 20,000 pesos, at least may 45,000 pa.
So, ang ibig nang sabihin nito is kahit na mag-forex ka o hindi ka mag-forex, ibang business, magtrabaho ka, lahat yan may risk, lahat yan may cost, lahat yan may trade-off. Ah, sa pagtatrabaho, ano na trade off mo diyan? Yung oras. Yung oras na yan pa naman yung pinakamahalagang currency for me. So yung time, um, natatrade mo yan kasi nasa halip na yung oras mo nasa pamilya pero nasa trabaho para kumita ng pera. Yung iba tinatayo ng traditional business. Anong traditional business ang sigurado na hindi ka matatalo? Any traditional business is pwede kang matalo. So, the question na lang is, magne-negosyo na lang din, doon na sa pinaka-scalable na sobrang laki. Okay? Basta, ayusin lang natin yung business. Kaya congratulations sa mga umattend dahil ngayon pa lang is inaayos nyo na yung mga sarili nyo dahil ang Forex is business. So, ibig sabihin, Forex is required din yung knowledge. And ingat din po tayo sa pagkukuhaan natin ng mga knowledge. Marami po naguguru-guruan na ang galing magsalita. Pero in terms sa result, wala naman yung result, wala naman yung pangarap mo doon sa taong mga nagtuturo doon sa sa group of or community. Kaya mag-ingat lang din po tayo. Ayan. So, ano naman ang napala ko nung pinili ko yung Forex. And so, ito naman yung na-achieve ko. Hindi madali, kaya nga lahat sasabihin ko sa inyo, transparently sa inyo, para alam nyo rin yung pagdadaanan nyo. So, yung pinili ko, yung Forex, hindi siya naging madali. Ayan, until now, ano pa rin, natatalo pa rin ako. Ayan, pero hindi na masyadong masakit kasi na-handle ko na yung risk management, na ano ko na yung sarili ko, na-handle ko na yung psychology. Ayan, which is yun yung pinakamahirap po. Pinakamahirap na i-control. Ayan. So, after years, okay, so ngayon po, magsa 6 years na po ako sa Forex trading. So, nabayaran ko po yung naging utang ko na 26 million pesos. Nakabili ng mga sasakyan, may mga properties. Ayan, hindi na kailangan mag-work ng mga magulang ko. Nakapag-travel na local and international. Nakakatulong na sa maraming tao makuha nila yung needs and wants nila. May time and financial freedom na. Ayan, so sa ngayon, nasa bahay lang ako, so, kumbaga may oras. Galing akong office kanina, then umuwi ako, then kumain kasama yung pamilya, and then, ayan, may time and financial freedom. So, hindi kami nag-aalala na baka next month, wala kami pambayad ng kuryente, okay? So, and number 8 pinakagusto ko is through may talent, may gift na binigay sa akin is I glorify Lord sa lahat ng ginagawa ko. Kasi this is my second life. Ayan, nung nagkauta ako ng 26 million pesos, para na rin ako namatay noon. Imagine nyo, wala naman akong alam sa Forex. Eh, anong business ang pwede ka makabawi sa halagang 26 million pesos sa loob ng 2 taon ko po siya nabayaran. Kaya kung may mga utang po kayo ngayon, may pag-asa pa po. Palaki po yung pag-asa. Nasa Forex po kayo. Right? Ayan. So, so yung mga sinasabi ko po sa inyo, hindi ko po ito kayang kitain, hindi ko po siya nakayang kitain o ma-achieve sa ibang business. Okay? So yun lang po yung gusto ko pong sabihin na worth it po yung risk na tinake ko po sa Forex. Okay? So, common mistake, ito yung mga usual. And syempre kapag alam na natin is hangga't maaari is hindi na natin hindi na natin gagawin, or syempre usual sa mga tao na matitigas ang ulo. So, ang mahalaga is napapaalalahanan tayo. Okay? So, common mistake is they focus on making huge amount of money, which is normal naman. Kaya naman tayo pumasok sa Forex
Dahil nga para kumita kasi may mga pangangailangan tayo na kailangan natin na especially sa mga needs sa family, di ba? Pero dapat i-improve muna yung skills natin sa business natin, then automatic na yung pera, automatic na yan na ano, na kikitain natin. So, unang ayusin natin yung psychology natin and so number two is yung risk management natin is and yung skill sa trade is napakaliit na percentage lang guys. So, ako po na yung nagsasabi sa inyo na mag-aanim na taon na po ako sa forex trading. And then, kung may maliit pa lang po yung pera nyo, mag-trade po kayo para magkaroon po kayo. Then, magpalaki muna kayo ng kapital sa forex, sa affiliate po. And number two is they tend to cause, too much drama when trading. And kaya nga, ah, normal na naman po ito sa mga bago. So na-experience ko na rin po ito. So kaya nga po pag panalo, talagang tumatalon pa yung iba, 'di ba? Iba kasi experience na nabibigay din po ng ano ng forex trading. And so pero ayun po pag natatalo, so doon na masisira yung ano natin psychology. Ayan, so doon na masisira hanggang sa magre-revenge trading na tayo, mag-go all in na tayo. So sana dumating kayo sa point, I mean marating mo pa kasi maraming nagsimula sa trading pero hindi sila ano, ah, hindi ko na sila nakasabay. Siguro sa 100% baka ang tumuloy lang na nakasabayan ko baka nasa 5% lang. Okay? So pero ang ano doon, wala community kasi before. So ngayon medyo mapapalaki natin siguro kasi may mga ganitong training. Kasi usually puro ang training is more on technical analysis. 10% lang yun eh. 10% lang yun sa success sa forex trading guys. Mamaya ma-discover nyo. Pero ang alam natin, especially sa mga bago, kailangan galingan natin sa technical analysis. Kaya nga minsan ang tingin natin sa forex trading pang matatalino. Kasi ang nakikita natin yung mga graph, etc. Ayan. Number three is yung their expectation is greater than what really is the reality. So, yung tipong $100 lang yung kapital, tapos gusto ko agad magdoble, magtriple, ayan. Kaya anong nangyayari, nag-aano ka agad ng losses. Okay? Kasi malaki yung risk na nilagay mo eh. Well, so, ibig sabihin, malaki nga nagiging gain, pero malaki din yung nagiging risk. Ang problema, hindi ganun kahaba yung PC natin. And then, ang mangyayari is, uh, madi-disappoint tayo, mapuprostrate tayo hanggang sa mali-mali na yung mga decision making natin. One of our goal and isa sa mga naging goal ko is magkaroon kami ng maraming pera na hindi na namin kailangang isipin about pera. Okay? Kasi the more na naghahabol tayo sa pera, the more nahirap tayo sa pera, diyan naglalabasan yung mga bad decision. Ayan. So, personal experience ko na yan. So, meron din ba na mga kagaya ko rin na naghahabol sa pera to the point na nagkaroon na ng mga bad decision. Pero kapag ikaw, hindi mo problema yung pera, marami kang extra, yung mga decision mo sa buhay, napakaswabe lang, sa totoo lang. Kasi nga nagde-decision ka based sa kalmado yung utak mo, hindi pressured, 'di ba? So kaya mahalaga na yung expectation, no, number three, no, kaya napakahalaga po sa forex trading. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung ito, average ito sa buong mundo, learning pace sa forex trading. So, para yung iba is hindi rin nagmamadali masyado.
at hindi rin minamadali yung mga sponsor, yung mga forex coach nyo, and 3 to 6 months. So initial learning phase pa lang po yan. So ina-understand pa lang po natin about forex. Yung iba isang buwan pa lang, hindi lang naintindihan kaagad, umaayaw na kaagad. Ayan. Yung iba, pinupush yung forex coach nila na mag-live trade na. Yung forex coach nyo is bago pa lang. Tapos yung iba, ang hindi pa mas maganda doon, kino-compare nyo pa doon sa mga forex coach na nagla-live trade na. Sasabihin nyo pa is eh gayahin natin yun, nagla-live trade na si ganitong ganitong grupo. Kailangan mag-live trade ka na rin, coach, ganyan ganyan. Si bago pa lang yung coach mo, yung nagla-live trade is matagal na, taon na, 'di ba? So dapat wag ganun. Kung gusto mong dumali, ikaw na yung mabilis mag-aral, 'di ba? So developing strategy 6 months to 1 year. Ayan, so yun yung nagde-develop ng strategy. So ako personally, dinaanan ko rin ito. Actually, mabagal pa nga ako talaga eh. Mabagal. In, so mas ako, slow learner ako. Pero matyaga lang siguro talaga ako. Ayan, yung iba mabibilis matuto pero walang tiyaga. So matatalo natin sila. Okay, 1 to 2 years dyan pa lang magkakaroon ng consistency yung strategy na na-develop mo. And yan yung mga time na napaisip na ako na i-automate ko yung yung strategy ko sa pagte-trade. Ayan. So, kaya naka-develop din ako ng AI para pag kahit tulog ako, may nagte-trade pa rin sa akin. So, yun siya. Then set of expectation din. It's either naka-AI ka or naka-automate ka or or manual trade, parehas yan pwede matalo. Ayan, yung iba ang expectation naka-AI ito is hindi ito matatalo. So, ayan, tanggalin na natin yung ganong paniniwala. So, malaki ang tulong ng AI, especially sa decision making, sa sa controlling emotion, kasi walang emotion ang AI. So, but it doesn't mean na hindi siya matatalo. Okay? Kaya papasok na naman po tayo yung risk management natin. Ayan. So 2 years pataas, diyan pa lang yung makaka-achieve na profitable. Ayan. So, para at least may idea tayo is sabi nung isa sa mga mistake ko, i-share ko sa inyo. Dahil nga may utang ako na 26 million pesos. So talagang inaral ko ng mabuti yung technical analysis. At the same time, yung mindset ko, yung expectation ko, kukunin ko sa trading, sa trades ko, yung ipambabayad ko ng utang. Syempre, hindi naman ganun kalaki yung capital ko. So, ang ina-adjust ko yung lot size ko. So, ang dami namang win. Ah, lamang na talaga yung win rate ko. The problem lang is kino-compound ko. Kasi nga gusto ko talagang kumita ng malaki. And doon sa mga dulong trades, syempre mas malaki yung lot size nun. And syempre, hindi naman 100% mananalo tayo sa market. Doon ako natatalo. And nalaman ko doon sa mga expert, syempre sa expert tayo magtatanong. So kapag daw kumikita ka ng 3 to 5% sa isang buwan, ano ka na, tapos consistent, napakaganda, napakagaling mo na trader. Sabi ko, paano naman ako makakabayad ng utang? Ang capital ko lang $100, $200. So, then later on ko na realize na ayan. So may mga affiliates din pala. Ayan. So, yun siya. So, ayan, nagkaroon na ako ng na consistent
Pero siguro mga magti 3 years na to. Ayan. So bago nagkaroon ng consistent na result. Ayan. So slow learner po talaga ako, to be honest po sa inyo. Ayan. So ito guys, ang reality ha. Ah, psychology, 60% components of successful trading. Ayan. Psychology, napaka ano po nito, napakalalim, napakahiwaga po nito. Ayan. So, meron po ba dito na sinasabi na hindi na ako magte-trade dito sa na ganito, pero nung nainip ka, nag-trade ka pa rin. Ayan. So, ang kinakalang trading psychology po yan, di ba? So, then risk management, 30%. Tingnan nyo guys yung technical system na sobrang ano tayo dito, nagpapakadalubhasa tayo. Samantalang meron na mga hacks ngayon, guys. May mga hacks na ngayon. Huwag nyo masyadong ubusin. Wag, ang sabi nga nung napanood ko asawa ni Richard Gomez, so wag mong pilitin, baka dumugo. Okay? So, ibig sabihin is, ah, nauubos na yung oras natin sa pag-ano ng technical dahil minamadali natin, 'di ba? Samantalang ito sa current ngayon, ang dami na nating pwedeng i-leverage ngayon. Signals, automation, 'di ba? Ano mo lang yung risk management mo, trading psychology mo is magiging profitable ka. Okay? And so then sa pag gamit mo ng mga pag-leverage mo, Manara Scanner. Ayan, Manara Scanner, maganda maka-attend din kayo doon. Manara Scanner Masterclass ni Coach Eman. So, nung ginawa namin, naglagay kami ng trader na nagtitrade talaga, na sinusunod, nakatutok talaga. And Manara Scanner times RSI, masterclass ang tawag namin, ang taas ng win rate. Okay? So, isa rin yun. Basta ipapalo lang yung risk management. So, ito yung ang mga apat na dapat mong pagdaanan para maging profitable and successful trader. And so, para at least may idea ka lang. So, ito yung journey mo as a forex trader. So, syempre, aaralin mo, i-apply mo kung ano yung pinag-aralan mo, syempre. Syempre, magta-trial and error ka dyan and magiging successful ka. Ito mga summary na lang to, di ba? Sa bawat gitna kasi niyan is it takes time. At what cost? So, it takes a lot of time and effort and a lot of research kasi may fundamental pati sa forex trading. And masusunugan ka talaga ng pera. Kung hindi, yung iba, nung nasunugan ng pera, umayaw na sa forex trading. Ay, ayoko dito. Natalo ako. Ang sakit. So, pero magtanong ka sa mga successful na forex trader kung meron ba dyan na hindi natalo ng pera. Hindi nasunugan. Wala po ni isa na magsasabi sa iyo na hindi po sila nasunugan. And until now po, nasusunugan pa rin po ako. And so, kaya kung nasunugan po kayo, you are on the right path. Mindset lang guys. Dalawa lang. Nasunugan ako, baka hindi para sa akin ito. Iyon yung maling mindset na hindi mo dapat gagayahin. Number two is, nasunugan ako, so kailangan mas aralin ko ito. And marami akong mga kasabayan na ganun yung mga mindset na ngayon may mga kani-kanila na silang empire at sine-enjoy na nila ang bunga ng kanilang pinaghirapan sa forex trading, guys. So, yung iba, ngayon nasa ibang bansa nga sila,
Halos umiikot na sila sa iba't ibang bansa. Eh, nakakatuwa. I'm so happy sa kanila. And then, mapuprostrate. Ayan, so yan yung ano, yan talaga yung mga kasama yan. Kung ito mga na-experience nyo guys, congratulations, you are on the right path. But sa mga bago, the good news is, ililesen natin yung mga yan. Na yung mga time and effort na inilaan namin, hindi na nyo masyadong paglalaanan ng oras. Hindi nyo na kailangan mag-research. Hindi na ganun kalaki yung matatalo sa inyo. So, and uh, hindi na kayo mapoprostrate ng todo. Ayan. So, sabi nga, ah, kung yung nung nasunugan ka, ito yung ano namin, kwentuhan namin ng mga matatagal na sa forex trading ano. Kapag nasunugan ka at nung kumain ka may lasa pa yung pagkain, ibig sabihin masyadong tolerable pa yung sunog mo. Ayan. Kasi na-experience po namin nung pinakamatinding sunog po namin is kumain po kami pero walang lasa yung pagkain. And nakatulala lang. Ayan. May mga na-experience na po ba na gano'n na nung natalo, nasunugan, eh nakatulala na, walang lasa yung pagkain. Ayan, so bibihira pa lang po yung naka-achieve. Naka-achieve talaga, achieve. Yun namang achievement, ano. Naka-attain po sa ganung level. Yung iba, sumusuko na kaagad. Pero hindi nila alam yung reward na meron dito. Ayan. So, hindi nyo na masyadong kailangan pag-aralan, hindi nyo na kailangan masyado pag-aralan, i-apply na pag-aralan, yung trial and error, less na, pero pwede kang maging successful na. Okay? Pero hindi ko sinasabi na hindi mo na ito pagdadaanan, pero less na hindi na yung mga kagaya ng mga pinagdaanan po namin. Okay? Ayan. Kasi, bakit? Ano na ba, yan, ano, ano kanina ko pa naririnig yung about sa leverage. Sa ano ba yung ile-leverage nating skills? Ayan. So number one na pwede nating ma-leverage na skills is meron ng mga dekada na sa forex trading na expert na sila. Yung nakatutok sa computer at sila na yung magbibigay ng signal sa'yo. Sila na nagbibigay ng signal, sila na yung nagbibigay ng buy and sell. O, di i-execute mo na lang sa ano sa account nyo, 'di ba? So habang inaaral nyo pa si forex trading, so yung pagkakatuto, ah hindi yan pinipilit, kusa lang talaga po yan na ano na matututunan. Ayan, along the way, so it takes time. Hayaan mo yung panahon, yung mag-ano sa'yo na matuto po. Ayan, wag nating sobrang madaliin. Ayan, sabi nga, huwag ipilitin, baka dumugo. Yun yung sabi nung asawa ni Richard Gomez. And so may nagbibigay na ng signal guys. As long as active kayo sa community, may nagbibigay ng signal at ang kagandahan sa signal nito, nagbibigay ng signal sa currency pairs, gold at indices. Okay? So yun yung kagandahan po dito. Ah, kung hindi ka pa nakapasok po dito, eh kontakin niyo po yung sponsor niyo, hingin niyo po yung ano, yung form para po makapasok po dito. And kung ikaw naman is ano, ang kagandahan din dito, ayan, so sinasabi nila close partial, ayan, gold TP hit. So ibig sabihin, 'di ba, ang bago is ano yan, gusto lagi may signal, gusto lagi may trades. O ito po, tamang-tama po itong signal na binibigay po dito. Ayan, sa signal po ng ano natin, community natin. Ayan. Ayan. Tingnan ko lang muna yung sa ano, sa uh,
Dami na nga nating Baby Conal Big Coach. Ang dami din nating... Alright, so, ayan, okay. So, tama naman. Wala akong natatanggap dun sa chat. Alright, so, ito ang good news, guys. Ah, yung iba na hindi nakakasunod sa signal, so meron tayong tinatawag na mirror trading. Okay? Mirror trading, ibig sabihin, pwede mo, magdagdag ka lang ng 1,000 pesos per month. So, pwede mo nang i-mirror yung trading doon sa pinakang trade ng master trader. Kung ano yung binibigay na signal sa Telegram channel, automatic yun na rin yung trade sa account mo. 'Di ba? Hindi ba 'yan good news? Para at least nakapokus ka na lang sa pagma-market. Ayan. So mirror trading po ang tawag doon. And syempre, para ma-mirror yung trade is may software po tayo diyan na ginagamit. And yun po ay may bayad. Okay? So doon sa pinakang expert master trader po is FX Robot Empire na po ang nag-shoulder po noon. Ayan. So, ibig sabihin, dalawa option. Kung marami kang time magkopya ng trade ng mga expert, so pwede, basta active ka lang sa economy. Pangalawa, kung gusto mo na lahat ng signal, kasi may mga signal din ng madaling araw eh. Kung gusto mo lahat yun makaptured, bayad ka lang ng 1,000 pesos, do i-mirror po natin yung account mo. And ang good thing po is, kayo po yung mamimili ng lot size po na kung ano yung risk appetite nyo. May magbibigay din naman kami ng recommended. Ayan, recommended na lot size sa laki ng capital na meron po kayo. Ayan, so ang kagandahan po, ayan, congratulations sa mga umattend. Kayo po yung unang makakaalam po nito. May option po na ang gusto nyo po na makopya lang is kung puro currency pairs lang. 'Di ba po may tatlong signal na binibigay sa Telegram channel, VIP channel natin. So kung may option po na kung gusto niyo po is currency pair lang ang makokopya nyo. May option po na gold lang ang makokopya nyo. May option na indices lang po ang makokopya nyo. May option na gusto nyo currency pair at gold ang makokopya po doon. So yun po yung mga good news na meron po tayo. So lahat makakapamili po kayo ng gusto pati yung mga student nyo. Ayan. So, at ang maganda, pwede nyo i-update yung lot size na mag-chat lang kayo sa support natin ng FX Robot Empire is, Coach, medyo naiinip ako sa lot size. Pwede bang pa-increase from points 0.5, gawin nyo pong points 10. Ayan, so pwede po yun. Ayan, so yun po yung kagandahan. Napaka-flexible po ng services po natin. And kahit na mga young at hearts is makaka po dito, makakasunod po dito. Pwede po sila, 'di ba? Yung mga young at heart at syempre yung mga young at heart, sila yung may mga pera pa, 'di ba? Ayan. So, ayan, itong training na ito is exclusively sa mga part ng community sa economy. Ayan. Community and FX Robot Empire. So, the reason bakit tayo nag-join dito is iba-iba. Pero for sure, nag-join po tayo sa economy na ang goal natin is about learning and profit. Yung iba profit lang. So may mga ganun. Yung iba learning lang, 'di ba? Yung iba learning and profit. So now ang goal natin is i-continue natin or continue na maging active ang account natin sa economy para tuloy-tuloy ang access sa Academy, Manara AI Scanner, VIP Signal, FX Robot Empire products and community natin para maging tuloy-tuloy din ang profit or income natin. Okay? So kailangan po active. Ganun kaganda po yung negosyo po natin. In, kasi galing na rin ako sa marketing company before na yung iba sinasabi nila na active sila.
Pero wala naman silang ah, production. Okay? So dito malalaman natin, masasabi natin na active tayo kasi yung account natin active. Okay? So dapat ganun tayo, hindi lang sa salita, yung belief natin na naniniwala tayo sa business natin, may faith tayo sa business natin, dapat nakikita rin sa result. Kaya kailangan at least tayo, naka-renew tayo. Ayan. So, yun po dapat ang meron po tayo. So, ito yung mga challenges na na-encounter po natin. Yung iba, hindi ka agad natututunan mag-trade. Siyempre, it takes time naman talaga. Yung iba, busy at di makasabay sa VIP signals. Yung iba naman, nagiging greedy. Pag nanalo, um, kino-compound nila. Ayan, kasi nga may hinahabol sila at ito yung isang at madalas na ano ko na mistake ko at siguro baka ginagawa niyo rin. Naglalagay ako ng ano na parang kino-compute ko lahat ng ano ng expenses sa bahay. Before nga naalala ko, sabi ko doon sa expenses namin before kasama na yung utang, kailangan ko kumita ng $500 every day. And then ayun, so ako talagang ano, tinataasan ko yung risk, yung trade ko. Yun, nag-end din ng talo. Okay? Saka syempre may mga stop loss yan. So kapag may stop loss yung trade, may mga day, may mga week, may mga month na talo. Ayan. Pero sabi nga, risk management lang and kumbaga think long term lagi. Ayan. Think long term ibig sabihin, papasok na naman din yung psychology, no? So, syempre, kapag may mga hinahabol tayo, mga bayarin, so, magko-compromise talaga tayo. Hindi, kailangan ko na ngayon ng pera. Di ba? So, doon na pumapasok yung mga maling decision po natin. Over lot size, ayan. Overtrade, yung ano, hindi na nagbabato yung signal. Tapos hindi, ako na yung signal, di ba? So, nag-buy. So, magbabay lang din ako. Kaya, nanguhula na, hulalysis na yung ginagawa. And mahirap po yung ganun. Okay? So, actually, training nga yun sa psychology natin na kapag walang signal, huwag tayo mag-trade Di ba? So, ayun. Unless, nagpa-practice ka. And kung nagpa-practice ka, pwede ka na mag-practice sa demo. And emotional sa trading. Ayan. So, emotional, ibig sabihin, pag nanalo, tuwan-tuwa. Pag natalo, iyak na iyak, di ba? And so, hopefully dumating kayo sa level na ang forex trading sa iyo is parang boring na. Boring ibig sabihin parang wala lang tuloy-tuloy lang. Naka-automation ka, nagpapalo ka sa risk management, then naka-focus ka na lang sa pagtulong sa mga tao, pag-affiliate. So, yun siya. Kay nasa ano yun, nasa third stage ng ano yun ng sa forex trading. So, sa una mga emotional pa po tayo. And nakakasabay pero nalilate ang entry. Yan yung mga usually na mga na-encounter natin na challenges. And so, hindi nasiset or hindi sineset yung SL saka TP kasi ayan, so iba-iba. So, what if pwede ka mag-profit kahit hindi ikaw ang nag-execute ng trades? Which is, yun na nga yung mirror trading. So, ganun po kaganda po ang meron po sa community. And sabi nga ng isa sa mga leader natin sa Europe is tayo pa lang po ang may ganitong system uh, sa community na yung iba kumita na ng sobrang laki pero wala pa silang automation. Manually sila manually pa sila nagpapalo ng signals. And so ito naman yung mga benefits ng automation. Kahit hindi mo agad matutunan mag-trade, pwede. Ayan, so yun na nga yung pwede ka nakaka-leverage ka na sa ibang tao.
Kahit busy ka sa ibang bagay, makakasabay ka pa din sa signals. Lalo na kung madaling araw, tulog ka o busy ka. Hindi magiging greedy kasi nakaset na ang trading plan. Ayan. Fix ang lot size. Ayan, depende sa risk na napili mo. Hindi emotional sa trading. So, ayan, pag naka-automate, follow lang yung risk management, din iwan mo na. Never malilate na entry sa VIP signal kasi naka-automate na siya. Ayan, lalo na kung madaling araw yan, pumasok signal. Sure na masaset ang TP at SL at break-even. And may mga partial close pa po yun. So, hindi natin basta-basta maaabutan yun. Pag nagbigay ng signal yung tao na partial close, tapos set your SL to break even. Ayan. So kapag naka-automate ka, automatic nakaganon na rin yung ano mo, yung account mo. 'Di ba? Pero sa manual, okay lang din naman. Kung makita mo kaagad, 'di ba? Eh paano kung hindi ka nakatutok? So kaya ito yung benefits ng automation. So hindi rin greedy. And then may time freedom ka. May time freedom ka, mas marami kang oras na trabahuhin yung affiliate side, which is yung career plan ng economy. And mamaya, papakita ko sa inyo yung gaano kaimportante na trabahuhin din yun. Okay? Kasi nga, lalo na yung mga yung mga maliliit pa yung capital sa forex trading. Ayan. So let's compare. Sino yung excited na gumamit ng automation? Type 2 nga po. Yun, no? Si Coach Eman. Ayan, si Tony B. Ayan, si Marilu. Marcy Magallanes. Ayan, si JC Conde. Ayan. Si Tomiko. Ayan. Mga leader natin sa Japan. Ayan. Si Myrna. Ayan, si NTO. Sino ito si NTO na ito? Mukhang spy ito ah. Ayan. Alright. So, and two. So let's compare. But hindi naman ibig sabihin na hindi na okay ang not automated eh. Sa totoo lang yung mga international leader, grabe yung mga result, pero hindi automated pa yung ginagawa nila guys ha. Ayan. Mali na yung code, sorry. Alright. It's okay. Ayan, not automated, automated. Pag not automated, hindi agad natututunan mag-trade. Ayan, kahit hindi mo agad matutunan ang trade, pwede. Ayan. Kasi kung ano yung trade ni expert, yun din ang trade, yun din ang trade mo. Okay? Okay, ayusin natin yung mindset natin. Hindi ibig sabihin na expert yung nagtitrade, eh laging panalo. Ayun. O kaya yan, ayusin natin yung mga mindset at mga expectation natin Hindi ibig sabihin na expert at matagal na sa trading, eh sigurado ang panalo. Okay, natatalo din yan. Kaya kung natatalo ka, ibig sabihin lang, mas malaki ang talo mo kung ikaw ang magte-trade. So, kaya ipalo mo ang risk management. Hindi kami magsasawa lagi na magpaalala sa risk management and psychology. Kasi kami mismo gusto namin na tumagal kayo at maging long-term business nyo po ang Forex. Ang sarap po ng negosyo ng Forex, guys. Wala kaming kailangan bilhin, produkto, tapos ibibilhin namin yung produkto, tapos ibibenta, walang ganun. Wala kaming i-deliver na products na kapag nag-return na hindi tinanggap ng clients, eh RTS na yun o return to sender, lugi na kami. Kung sa e-commerce po, yun. Kahit saang bansa ka mapunta, mabubuhay ka pag marunong ka mag-forex trading. 'Di ba? Yun po yung kagandahan po sa sobrang ganda po. Ah, ang mali lang po ng karamihan is yung expectation po hindi po naayos. Ayan. So, ayan, let's compare automated. Kahit busy ka sa ibang bagay, makakasabay ka sa signal. Ayan. So, no, not automated, nagiging greedy. Hindi magiging greedy kasi nakaset na yung trading plan. Ayan. Nagiging greedy, yung iba is nagkakaroon ng ayan, over lot size.
Over lot size kasi pwede nagre-revenge trade or may hinahabol na quota. Ayan. Fix ang lot size po natin, depende sa risk, appetite natin. Overtrade, wala nang masyadong magandang entry pero trade pa rin ang trade. Ayan, so hindi overtrade. Emotional sa trading and hindi emotional sa trading. Nakakasabay pero nalilate ang entry. It never malilate sa entry. Ayan, sa VIP signals. Ayan, so hindi kaagad-kaagad nasa set ang stop loss at TP. Ito is sure na mas-set ang TP, SL at break even, especially yung mga partial close. Yun yung ano natin, yun yung isa sa magandang risk management or trading style na ginagawa natin dito sa ano natin sa automation. That's why yung pinakamababang lot size natin dito is at least 0.02. Walang 0.01. Kasi kapag nagbasto ng partial close, magiging 0.01. Ang pinakabababa 0.01 yung lot size eh. So for example, 0.02 yung lot size mo. Tapos may $10 na profit yung 0.02. Pag sinabing partial close, then gagawin 0.01, automatic yung $5 is mako-close trades na yan, makikita nandiyan sa history. Tapos magiging 0.01 na lang yung matitira, tapos $5 na lang yung gain mo na ongoing. Tapos yung stop loss nun, iuurong yung papuntang break even. Kaya wala ka ng katalo-talo. And kung dumire-diretso pa siya, tatamaan yung take profit. And kapag bumagsak naman siya, break even, walang talo. Kapag naman tumaas ng sobra at medyo nagpa-plateau na parang pabalik na, mayroong command sa sa automation na full close na. Ayan, full close na kahit hindi pa tinatamaan yung take profit. Yun yung kagandahan po sa automated po natin. So yun po yung yun po yung mga kagandahan po na ano natin sa automated. Ayan, para at least alam nyo rin po yung style po nun. Ma-maximize nyo. Ayan, time freedom para sa ating lahat, which is para mas marami tayong time sa sarili. Ayan, di ba? Karamihan wala na kayong time sa sarili nyo. Siyempre, kung wala kayong time sa sarili nyo, paano pa kayo magkaroon ng time sa mga mahal sa buhay? Sa mga importante sa inyo, kung may mga ministry kayo, di ba? So, number one yan, kailangan magkaroon kayo ng time sa sarili nyo. Kasi kayo yung provider. So, lalo na kung kayo yung provider, ang ibig ko sabihin. Kasi pag wala kayong time sa sarili nyo, bumagsak kayo, bagsak automatic ang buong pamilya nyo. Kaya mahalaga may oras kayo din sa sarili nyo. Kaya nga merong tinatawag sila na me time, di ba? Kasi hindi siya basta ano lang, meron siyang kahalagahan. And so hindi yun pagiging selfish na minsan unahin mo din yung sarili mo. Kasi kapag nauna mo yung sarili mo, automatic mas mahalin mo yung sarili mo. Pag napuno mo ng pagmamahal sa sarili mo, mag-uumapaw yan sa mga nakapaligid sa inyo. Okay? Ayan. What are the requirements doon sa automation? At saka sa VIP signal. So kailangan active po kayo sa economy. Ayan. So active sa economy, at ang maganda naman po doon sa pagpasok nyo sa mga sponsor, sa mga coach, manpower na po na FX Robot Empire ang nagbabantay po. Nagre-remind po sa mga student nyo kung kailangan nyo na mag-renew, di ba? Ayan. So, para kayong nagpapasahod ng may tauhan, which is sa amin po yun, FX Robot Empire. So, ayan, 1,000 pesos per month po sa mga gagamit po ng mirror. Ayan, sa automation. So, may software po tayo ginagamit. And at hindi ko po siya kayang ilibre sa dami niyo po. Ayan. Trading capital po, minimum of $100 to $300. Okay? So, bigger is better. Right?
So how to enable automation on your account? Number one is kunin mo lang yung XS link sa sponsor nyo. Ayan, so gawa kayo ng account. So XS Broker po yung gamit po natin sa automation. Number two is alamin ko ano yung trading account at magkano yung kapital. So nandoon na po sa form. Pwede rin na ipasa manually or yung mga sponsor nyo po yung tanungin nyo po. Ayan, mag-open ng trading account and mag-fund ng account. Internal transfer ang capital from wallet to MT5 number. Kasi, pala po, okay, ayan. So, pag nag-deposit po kayo sa XS, automatic nasa wallet nyo po yung yung dineposit nyo. So, i-internal transfer nyo pa po yun doon sa trading account nyo po or MT5 number account. And then, magpipill up po kayo ng form. Ayan. So, pipila po kayo sa form. Dito po para makuha po ni FX Robot Empire yung database po. Para ma-contact po kayo or yung mga student nyo kung kailangan na mag-renew. Alright? Then, pag naka-submit na po kayo, message po kaagad kayo rito para mas mabilis po ma-install po yung pag-mirror po sa inyo. Ayan, so and anything na question nyo po, for example, pwede kayo magtanong diyan about sa magkaano po ba yung lot size pag sa ganitong kapital, ano po ba yung trading account na i-open po namin. Ayan. So pwede po kayo magtanong po dito. Ayan. So ayan po yung mga itsura po, usual po na na kung ano po yung tinitrade po is Okay, kung duda ka sa performance, I just set up my AI mirroring. So, ito yung AI na sinet up natin. So, naglagay na tayo dyan. Naka-cents account po tayo, kaya malaki po yan. Pero actually, it's $200. Okay? So, ito na po yung running agad na kinita natin. Ito yung kinita na natin. Pero may naka-open pa po tayo na account, ay na trade dyan, na running profit din. So imagine that, hindi po ako yung nag-execute po niyan. Okay? It's the AI. Okay? Yung master na kinakopy natin is ganyan na ganyan din yung tinitrade. Okay? And ako, nakopya ko. Yun. alright. So ayun, so ang cute ng boses nun Alright. So, ayun po, napakaganda po ng software po na ginagamit po natin. Sabay na sabay po sa Master Trader. Kasi usually po, yung mga latency po is napakahalaga kaya hindi po tayo pwedeng gumamit ng mga putyo-putyo na mga software. Ayan. So, sa result po, syempre nagsisimula itong natin, day trading po natin na signal is nagsisimula pa lang po but as of now po sa ilang araw po na trading po nito is ayan. So 77% po yung winning percentage po niya ngayon. Ayan. So losing 23%. Ito po yung sa gold. Ayan. Ito naman po yung sa indices. So bago pa lang po tayo magkaka-launch pa lang po natin itong mirror po natin. Okay? So ayan, dito sa indices po 100% sa ilang trade ba ito? 3 trades po is panalo po lahat. Ayan. So ito po para at least mas maintindihan natin, mas ma-appreciate po natin ang kahalagahan po ng risk management. Ayan. So, importance of risk management. So, example lang, out of 10 trades, 3 yung talo and 7 yung panalo. Nagkataon yung unang 3 talo. So, parehas si Martin and Jacob.
Si Martin is aggressive trader and si Jacob is conservative trader o nagpapalo sa risk management nila. Pareha sila may $100 kapital and then malaki yung risk ni Martin. So sa unang trade pa lang, ang risk niya is 33% po ng capital niya natalo. So talo si Martin, talo din si Jacob. 5% lang po ang nire-risk niya everyday. Second trade, talo ulit, 33. Second trade ni Jacob, 5 talo na naman. Third trade ni Martin is 34, 33, talo na naman. Si Jacob is 5 talo pa rin. So si Martin talo na, wala na siyang kapital Naubos na, zero na. Pero si Jacob, meron pa siyang $85. Yung mga 7 sumunod na trade is puro panalo na. So, ayan. So, $5, $5, $5, $5. So, naka $35 siya. So, ang nangyari, nanalo pa siya ng $20. So, pero si Martin is, wala na siya kapital. Talo na siya. Ayan. So, kaya nga sabi, be like Jacob. Okay? Di ba? So, kailangan maging si Jacob ka na nagpapalo sa risk management. And, kapag po may stop loss po yung trade po natin at high risk po tayo, so i-expect po natin na may mga talo, may mga day, may mga week, may mga months na talo kasi may stop loss po 'yon. So the good thing naman po kapag may stop loss is hindi mawa-wipe out po. Mamaya makikita niyo po sa pros and cons. Kaya nga po, for example, sa isang taon po 88% po yung average gain po nitong portfolio natin. Pero ganito yung structure ng win and loss niya. Ayan, sa unang buwan is negative 80%. Sa second month, nag 150%. Third month, negative 50% to 20%. So, ayan, pinapakita ko sa inyo ito para maayos nyo po yung risk management mo. Ibig sabihin, kung meron kang $1,000, wag mong ilalahat. Gawin mo at $200 lang. Kung may 500 ka, $100 lang yung ilagay mo muna. Kung $100, $200 lang, mag-risk ka pa rin. Kasi bakit? You are already at risk na. Okay? So, ibig sabihin ng you are already at risk na, kung wala ka ng chance kundi lumaban na talaga, lumaban na lang. Sipagan mo na lang. Magsikap ka na lang. Kasi anything na may mga ilangan ngayon, lalo ngayon uso yung nagkakalagnat, 'di ba? So syempre kung wala kang pambili ng gamot, paano 'yun? Paano yung mga mahal natin sa buhay? Ano yung iinumin nilang gamot? Ano yung ipambabayad natin sa ospital, 'di ba? So ibig sabihin kung $100, $200 lang ang meron tayo, you are already at risk na. So wag na po tayo mag-iinarte na ayoko mag-risk. You are already at risk na po. Wala na po kayong kaila wala na po kayong magagawa. Kailangan niyo na lang po lumaban. Para kayong nasa gitna ng gera na. Wala na kayong chance na magtago-tago pa. Okay? So, pros and cons ng may SL. Ayan, so may dalawang uri po yan. Dalawang uri. So, pros and cons ng may SL. Ang SL po sa mga bago is yung stop loss. Ang pros po niya is walang chance na ma-wipe out. Tapos follow lang sa risk management. Kanina po may kausap tayo na big time. And in-explain ko sa kanya ito. Sa kanya, ang gusto niya long term, iiwan niya lang. Ang sabi ko is, dito ka sa may stop loss. And sinet ko yung expectation niya na don't expect na every month is may profit po tayo. Pero in long run, ipalo lang natin yung risk management natin, mananalo po tayo. Ayan. So, okay naman siya. And kapag yung mga
mga ganong tao, madadaling kausap, di ba? So, yung iba na mga 50, $100 lang, yes, hard-earned money. Pero kailangan inaayos din natin yung mga mindset natin, 'di ba? Kasi doon naman nagsisimula po yung ano yung income eh. Kailangan 'di ba magkaroon muna tayo ng rich mindset bago tayo maging rich, 'di ba? Kung puro toxic, puro poor mindset yun yung magbubunga, yun yung lalo tayo naghihirap kasi poor mindset yung meron tayo eh. 'Di ba? And poor mindset yung katoksikan, 'di ba? So kaya iwasan po natin maging toxic kasi ang toxic po nilalayuan po 'yan. So kung ayaw niyo po layuan ng magandang blessing po, wag po tayo maging toxic, especially sa community po natin. Okay? So cons naman niya, may mga araw na linggo at buwan na talo. So kagaya po nung nakikita niyo sa picture. Ayan. So then pros and cons naman ng walang SL is ang pros niya, walang araw, linggo o buwan na talo. Ang pinaka talo lang, ang pinaka less niya lang is yung break even, yung hindi nanalo. Pero ang pinakang SL niya o stop loss niya is buong margin. Kaya kapag malaki yung lot size na ginagamit mo or kahit na low risk siya, pero yung market po nagkaroon ng imbalance, so pwedeng maano siya, yung cons na po yan, may chance na ma-wipe out. Ayan, kaya nga po may mga portfolio tayo na taon na taon na po na nagtitrade profitable, walang talo. Ngayon po ito pong nasa picture na ito uh, to be transparent po sa inyo, malaki po yung negative niya po ngayon, laki ng paper loss niya ngayon. Masama nun, hindi pa ako naka-withdraw dito. Okay? Kasi kino-compound ko siya eh. Pero okay lang naman kasi na-handle ko naman yung risk. Ang ginagawa ko, sinisipagan ko sa affiliate para kasi yung kinapital ko naman dito galing lang din affiliate. Okay? And percentage lang ng buong income namin. Kaya wala talaga na emotion ako sa pag-trade. Cons is may chance na ma-wipe out. Kaya nga 0.01 per 5,000 yung pinaka-low risk po natin. Yung moderate risk po natin, 0.01 per 2,500. Yung high risk po natin, 0.01 per 1,000. Ayan, kaya minsan talaga pag nag-wild, kahit na mag-buffer po tayo is nalulos po talaga siya. Okay? So, ayan po yung cons po niya. So, hindi, yung ibang sinasabi nila, doon na ako sa may SL para walang talo. So, pero sinasabi ko naman, parehas lang po yan may risk, parehas lang may talo, parehas lang may pros and cons. Kasi kahit yan may SL, kung yan, 10 sunod-sunod, 5% yung risk mo, mauubos din. Di ba? So, may pros and cons lang din. So, ikaw na lang yung pipili kung ano yung preference mo sa risk. Gusto mo ba yung ganito o gusto mo ba yung may SL? Okay? Dito, wala kang may experience na talo, pero may possibility na ma-wipe out in the future. Dito naman is may mga loss trades, pero aasahan mo na hindi siya ma-wipe out. Okay? So, yun po siya ha. Kailangan maayos po ang kagandahan po sa signal po na binibigay po natin, sa automated po na ginagawa natin, may SL po siya. May partial close, ayan. Pero wag naman po tayo gagamit ng sobrang laking lot size. Kasi baka apat na stop loss lang, ubos na yung kapital natin. Pinili na po natin yun. Kasi po, tayo naman po ipipili ng lot size po natin. Yun yung kagandahan po sa ating automation po. Magbibigay lang po kami ng recommended, pero may chance din kayo na mamili ko ano yung lot size na gusto mo. Okay? Ayan. So, ito po yung mindset na meron dapat po tayo. Tandaan po natin, yung 50% profit of 1,000 is 500. Yung 5% profit of 100,000, 5% lang $5,000. So malayo.
So ibig sabihin is wag tayong tumingin sa malaking return, kailangan chase more capital. So kailangan palakihin po natin yung capital po natin. Ayan, so kasi kapag malaki yung capital mo, maliit yung risk mo, malaki pa rin yung gain mo. Ayan. Ayan. Sure. Sure, Elmer. Ayan. So, ayan siya. Kagaya po nito, yung capital ko po na 30,000, $30,000 is, yan, napag-grow ko po ng $45,000. And kung mapapansin niyo po, ang liliit lang ng gain, no? Nitong January, 6.79% lang, maliit lang. Pero sa value, $3,582. $3,582. Magkano sa pesos yun? Nung February, 5% lang. Pero $2,900. So yan, makikita niyo po yung value po dito sa baba. Kaya nga po, wag po tayong ng sobrang laki. Ang mindset natin, palakihin natin yung capital natin. That's why interconnected po yan doon sa economy. Kaya nga po kahit na wala na kaming commission sa mga automation na ginagawa namin, okay lang. As long as dumami kayo sa economy, mas marami tayong maabot. So, yun po yung gusto po natin na mangyari. Ah, mas marami, kasi pag magkakasama po tayo, mas malayo po yung mararating po natin. Mas malaki yung ma-achieve po natin. Kasi kung iisipin ko lang, yung pang sarili, sosolohin ko na lang yung Telegram, lahat diretso, sign up na lang kayo sa link ko. And then, magbibigay na lang ako ng signal. Pero bakit man natin pinapadaan sa economy? Para lahat makinabang. Okay? Para yung opportunity na meron po ako, opportunity na meron po yung karamihan is meron din po kayo. Parang pantay lang po tayo. So yun po yung kagandahan po dito. Kaya nga po, ah kung nagpapagaling kayo as trader, gamitin po natin para maka-encourage po tayo ng maraming student po papasok sa economy. Okay, wag tayong lumayo na parang feeling na natin ang galing-galing na natin. Na nakatuto lang tayo ng konti, magsusulo na, tapos yung iba kukunin pa sa community. Hindi po maganda po ang long term po niyan. Ako na po yung nagsasabi sa inyo. So, kaya po, hanggat maaari is magsama-sama po tayo, mas marami po tayo matutulungan. And mas malaki po yung ma-achieve po natin dito. Ayan. So, kaya nga po, napakaganda po nung economy. And so, 'di ba, may unique selling proposition na po tayo. Ayan po, trabahuin po natin ito. Kaya gusto ko lahat tayo dumaan sa economy. Kasi kung sarili lang, ay diretso na kayo sa FX Robot Empire. FX Robot Empire lang po yung yayaman po pag ano. Pero lahat pinapadaan natin sa economy para lahat tayo makinabang sa effort ng bawat isa. Na equal po yung opportunity. Like example, si Lady, di ba po? Yung mga karamihan na products na meron tayo is product na FX Robot Empire. Pero ang nangyayari, mas malaki pa yung kinikita sa akin ni Lady. Di ba? Which is, for me, is nakakatuwa yung ganun. Dahil alam mo na equal yung opportunity. Na kung mas masipag ka sa akin, mas masipag ka sa karamihan na kahit na hindi mo sarili yung products, pwede ka mag-achieve ng sobrang laki. 'Di ba? Si Lady Icon 15 na 'yan. Nasa Europe na pa travel, 'di ba? So, ayan, kaway-kaway naman diyan sa mga part ng Legendary Circle. Ayan, sina Coach Tomiko. Mga proud yan, Legendary Circle members. Ayan. So, ayan no, nandiyan no, apprentice $100 per month, influencer $500 per month.
nakatulong ka pa. Kumita ka na, nakatulong ka pa. Yung, ayan. So, kailangan baguhin natin yung perspective natin na instead, yung iba kasi inisip pagkakakitaan, bakit hindi kaya natin isipin na matutulungan? 'Di ba? Kaya nga isa sa mga nakapag-ano sa akin, yung naka-trigger, bakit ko siya sinimulan, is yung ano nila na maka-impact sa 10,000 Filipino family. Ayan, tamang-tama, ang liit lang, $149 lang. Ibig sabihin, talagang andun talaga yung puso. Kasi kapag 149, mura lang yun sa isang business na may potential na kumita ng $1 million. So, napakaliit lang. Sa mga negosyante, meron ba rito sa audience natin na may traditional business? Type 3 nga po, sa may mga traditional business ngayon. Ayan, si Tomiko, malaki yung business, e-commerce business nito. Kahit hindi na mag-economy to Hindi na kailangan So, pero, malaki po kasi talaga yung potential. Ako po, may traditional business din po kami, especially yung wife ko, ah, clothing business, sinara niya po. Di ba? Sinara niya dahil nakita niya, same lang din Bakit? Sa traditional business, aaralin mo din yung pasikot-sikot, mamumuhunan ka rin, maghahanap ka din ng clients, mag-e-effort ka rin, mag-aaral ka rin, mag-advertise ka din. Same lang. Pero yung result kasi dito, ang layo. Yung nilalabas, nakikita ko yung nilalabas ng wife ko sa puhunan, sa clothing, na ini-import pa nila parang ibang bansa. Ang laki. Basta, mas malaki talaga. Malaki din yung naging income. Pero hindi ganito kalaki na potential ng ganito. 'Di ba? So, kaya doon namin na-appreciate. Ako personally, sobrang na-appreciate ko yung business na ito. Tapos, wala pa akong iisipin na baka masunog yung warehouse, baka pag nakawan, mga ganun ba? Which is human factor po yan. Yan ang isa sa masakit sa ulo. Yung human factor po sa traditional business. Kaya kung may ganito po kayong pagkakataon, kung may ganito pong baka ayan. Kung may ganito kayong pagkakataon guys, ito doon yun Napakagandang business po ito. Hmm. Ayan. So sabi ko nga, pag tinrabaho mo ito, magkakaroon ka ng malaking pera para sa needs and wants mo and mas lalaki yung capital mo sa pagte-trade. 'Di ba? For example, sa isang linggo, ito po kasi weekly income ko po ngayon So, ngayon, okay na okay po yung, I mean, within 3 months na-achieve kong Icon 15. Pero napako na ako sa Icon 15, pero okay pa rin. 'Di ba? Kasi may $3,750 pa rin weekly. 10% ng 3,750 is 375 'di ba? So, yan po yung yan yung kagandahan. Paano po kung mag-Icon 25? Icon Icon na yun nga po, tuwan-tuwa na po ako 'Di ba? So ganyan po yung business na meron po tayo. Malaki po yung capital nyo kapag ganyan yung kinikita nyo. 'Di ba? So, yun po yung kagandahan po. Ma- Makikita nyo po yung mga itsura po namin nung nasa ibang business pa po kami kumpara po ngayon. Napakalayo po. So, ayan. Ayan. So, ito po yung pinaka gusto ko po na ma-appreciate nyo, guys. Ayan. So, ginagawa po natin sa tingnan niyo po yung inverted triangle po. Ayan. So, type 4 kung nakikita niyo po yung screen ko. Ayan, si Tommy ko. Ayan. Yung iba tulog na ba? Si Al, si Tony. Ayan. Marilu. Ayan, si Christopher. Ayan. So,
yung effort nyo po, yung sacrifice, yung pag ano nyo, pagle-level up ng sarili nyo po dito sa business na ito, lahat po yan is hindi sayang. May pinupuntahan po yan. Tingnan nyo guys, inverted triangle, mag-focus muna tayo sa effort. Tingnan nyo po dun sa effort po is, alam nyo po ba effort? Classic eh, no? Yung nilalandingan po ng ano ng airplane po ano. Ayan. So effort po, sa una po, ang laki po ng effort po natin. Ayan. Kaya wag po kayong mainip, wag po kayong mapil na underpaid po kayo. Na nagano ako, pumunta ako ng office, kinausap ko, walang nag-join, ang laki ng ginastos ko. Kasi nga maliit pa lang po yung ano, yung network mo. Ayan dito sa side na ito, guys, oh. Ang liit lang, maliit pa lang, pero ang laki ng effort mo. This is business. Ganun po talaga. Then yung result mo po, ang liit lang. Kasi nga maliit pa lang din yung network mo. Ayan. Pero ano, habang tumatagal po yan, nagkakaroon po kayo ng grupo. Ayan, kaya nga po sa mga a-attend po bukas po is nile-level up niyo po yung sarili niyo po. And kita-kits po tayo mamaya. Ay, bukas na nga. Tama. Ayan. Haba pong lumalaki po yung network nyo, lumiliit na lang po yung effort nyo, pero yung result nyo po palaki ng palaki. Ayan, noong po nagsimula kami sa ano, sa economy, February, halos ano, para may idea po kayo ano, ah mag, umagang umaga, nagigising na po ako, nauna po ako sa alarm clock. Tapos matutulog late na. Ngayon po, ng past few weeks, days po, alas 10, alas 11 na po ako nagigising. Di ba? So, ayan. Pero syempre, hindi ko naman ano yun. Ini-enjoy ko lang naman po yung freedom. Ayan. Remember the day, yes, Tommy ko, no? Ayan. Ang dami. Kaya po nagbibuild tayo ng mga leaders para yung pong ano, mamaya i-highlight ko yung trainings all about bakit kailangan nyo umattend doon. Baka hindi pa lang nila na-appreciate po yung training na yun. Basta mamaya. So, habang ano, lumaki na lumaki network nyo, halos wala na kayo effort guys, oh. Pero yung result mo sobrang laki. Ako nakakagising na po ako ng alas 11 ng umaga. Ayan. So, brunch na nga minsan eh. Ayan. Tapos lunch ko mga alas 4 na. Ayan. So, then after nito, nood, then tulog. Ayan. So, ganun lang kasimple. Pero syempre, hindi, ano naman, kailangan pa rin humato pa rin. Ayan. Kasi maraming ano, pwedeng mangyari in the future. Bibigyan ko kayo ng mga ilang reason bakit kailangan nating humataw. Bibigyan ko kayo ng mga possible na mangyari, malaki yung chance na mangyari. Bakit ngayon kailangan mo na humataw? Ayan. So, bigger network, later on, sobrang laki ng network mo, halos wala ka ng effort, pero yung result mo sobrang laki. Imagine mo kung legend ka, meron kang under na dalawa na Icon 750. Pwede mo ba silang sabihin na wag na kayong ano magturo ng mga tao kasi ito na naman legend na naman ako this week, 'di ba? Hindi naman pwedeng ganun, 'di ba? Ito sa tingin mo yung mga Icon 250, kahit magbakasyon ng isang ng ano yan, ng isang buwan yan, Icon 250 pa rin yan. Bumagsak man, Icon kung ano man yung next na yon, Icon 100. Magkano pa rin yung Icon 100, 'di ba? So, kung ano man yung mga effort, mga sacrifice nyo ngayon, mga ginagawa nyo ngayon, yan po ay may napupuntahan, guys. Hindi po ito kapag ginagawa po natin itong business na ito sa economy,
tatanggalin po natin yung sombrero ng pagiging empleyado. Nasa empleyado po, kahit na mag 60 years po kayo, mag 70 years po, maliit pa po sa munggo ang chance na maging sayo po yung kumpanya. Di ba po? Eh dito naman, hindi naman din mapapasayo yung economy, di ba? Pero, kung ano ka, kung kahit hindi ako ang may-ari ng na company, kung kumikita naman ikaw ng 50 million pesos, mas maayaman ka pa dun sa mga may-ari ng mga company, 'di ba? So, yun po ang yun po ang meron po tayo. Ayan. So, ayan po, affiliate marketing, affiliate marketing, yan po yung lagi sinasabi ni Chinkitan. Kaya trabahuin po natin yung affiliate marketing po ni economy kasi po yan po yung pinakamalaki at wala effort lang po ang kapital nyo pero walang limit ang pwedeng kitain po dito sa affiliate marketing po. 'Di ba? Effort lang kaya po i-build up po natin yung knowledge po. Ayan. Kaya po kailangan natin trabahuin po si affiliate marketing is ano na po tayo para makabawas na tayo sa mga ganito. Alam niyo po yung yung walang masama dito, I'm not against this. Nangyayari po talaga. Ito po ang tawag ko diyan is online hingi ano ba 'yun? Ah, yan po, yung yung iba nahihiya po na nahihiya na mag-effort, mag-encourage ng tao, gawin yung negosyo. Kasi nga maraming marami hindi mo kaya yan, hindi kayo yaman diyan. 'Di ba? Maraming magsasabi sa inyo ng mga discouragement. Pero kung ako sa inyo, wag niyo silang paniwalaan kasi pag naghirap po kayo, pag nagkasakit po kayo, hindi naman sila yung magbabayad ng kuryente ng bahay nyo. Hindi naman sila yung bibili ng gamot ng mga mahal mo sa buhay pag nagkasakit po yan. So, yun po. Ano ba tawag dito guys? Tulungan nyo nga ako. Online ako. Dito ba? May tawag dito eh. Yung online limos. Yun po. Ayan, tama si Marilo. Thank you, Marilo, no? So, online limos po yung tawag po dito. Di ba, minsan, nahihiya po tayo na gawin yung business. Kaya, bakit po tayo nahihiya? It is because baka less po yung knowledge po natin about business. Kasi ako po personally, sold po ako dito. Kasi inaral ko po. So, kailangan din maging solve din po kayo dito sa business na ito. So, tama po yan. Inaaral nyo po. Then, paulit-ulitin nyo po. So, kapag dapat maging solve din kayo, para ma-market nyo, maging proud po kayo din sa business nyo. Kasi kapag solve po kayo, kahit anong negative sa paligid nyo po, hindi nyo po sila, maiintindihan mo sila. Sabi nga is, patawarin mo sila, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, yun po yung kailangan na mindset nyo. Huwag nyo aawayin. Kasi pag inaway nyo, pag yan, naputulan ng kuryente, magjo-join yan sa economy. Pero hindi sa iyo magjo-join yan. Kasi inaway mo eh. Maghahanap yan ng iba. For example, inaway ni Coach Eman. Which is, hindi naman ang aaway yan. Example lang Sabi ni Coach Eman, doko ka, mamatay kang dukha, negative ka. Nadala ng for example ng emotion. Kaya mahalaga na na i-control niyo yung emotion niyo sa business. Business is business. Tapos ngayon naputulan ng kuryente. Na nila na-realize sa kailangan ko pala mag-economy, no? So, magjo-join na ako sa economy. Kaso ayaw ko kay Coach Eman kasi inaaway niya ako eh, di ba? So, yun yung kailangan wag niyo pong aawayin po yung mga basher, yung mga negative. And wag naman po kayo wag naman po kayo madadala sa negative, 'di ba?
Kasi pag nadala po kayo sa, I mean, sa halip na ikaw yung maka-influence sa kanila, ikaw yung na-influence nila, which is, ang pangit naman nun. Na-influence ka noong mga tao na hindi naman knowledgeable dito sa business na meron tayo. Kailangan tayo yung mag-influence sa kanila, tayo yung mag-educate sa kanila. And so, yun po. Dapat ganito po tayo. Ang reality natin, tayo na may nakikira, kailangan talmasin full trading. Tapos, successful versus unsuccessful po. Yung pain, yung ano is, ginagawa nilang pabigat po. Habang nagpe-fail po sila, for example, nag-encourage sila ng kaibigan, hindi nag-join. Ay, ang hirap pala, ganyan-ganyan. Pero alam niyo po, yung mga successful people, yung mga maling mga ginawa, decision nila, is ginagawa nilang stepping stone yan para mas maging ano sila. Ako, aminin ko na na-scam din ako ng malaki. Pero, nagpapasalamat ako dahil na-scam ako kasi hindi na ako masyado na-scam. Na-scam pa rin po ako pero hindi na ganun kalalaki. Yung tipong bumili lang, may gusto akong may nakita ako sa internet na software, maganda to bilhin ko nga. Tapos basura pala, di ba? Ayan. So, ang ibig ko lang sabihin is ah, gawin natin na na stepping stone yung mga failure natin. Kailangan matuto po tayo. Kailangan hindi pa ulit-ulit. Ayan. So, falling down is your destiny, but staying down is your choice. Ayan. Like ako, nung nagkautang ako ng 26 million pesos. So, ayun. Hindi, ano pa rin ako, tumrabaho pa rin ako. Kasi sabi ko, buhay pa naman ako and may reason yun bakit. Pag malapit ka kay Lord, malalaman mo na may reason yun bakit mo na-experience yun. Kasi later on, gagamitin ka sa mga tao din na marami ding utang. Ayan. So dito ba sa mga nanonood ngayon, meron ba rito na may utang din? Ayan. Type 5 nga. Tingnan na natin kung marunong umamin. Ayan. Ayan. Si Michael, si June, Tony B. Ayan. So Marilo. Yung iba dapat 45 to 43 kasi 43 tayo dito eh. Ayan, si Imelda. Yung iba, uutangan namin yan. Walang utang eh. Di ba? Ay, ay. Yan si Tommy ko, yan pwede niya utangan yan. Wala nang utang yan eh. Ayan, nagpapautang na yan. Hindi, joke lang. Ayan, one day, pasasalamatan mo yung sarili mo na hindi ka sumuko at natuto ka mag-trade. So, ayan. And wait lang, hindi pala hindi ko pala nakasama sa natawag doon. Ipa-plug ko lang to guys. Saglit lang ha. Ha. Yung training po, hopefully na makahabol po yung iba. Wait lang. Ipa-plug ko lang. Ah, uh, 20s. 20s. Ayan. So, share screen ko ulit. Ayan. So, ayan po. So, ito po is exclusive po sa sa 5, 6 nga po kung nakikita po yung screen natin. Okay. Alright. So, exclusive po ito sa FX Robot Empire na community. So, ang value po nito is 15,000 pesos. Pero dahil nagtulong-tulong po yung mga leaders po,
ng FX Robot Empire is 1,000 pesos nyo na lang po ito ma-avail. Napaka ano po, ang matututunan nyo rito, malilevel up nyo yung sarili nyo, yung leadership nyo, yung sarili nyo, mas makikilala nyo. Syempre, habang nagle-level up, yung income po kasi natin is depende sa level ng leadership po natin. And through this training po is mali-level up nyo po yung sarili nyo. So, ayun, I-encourage po na kontakin nyo po yung leader nyo, yung sponsor nyo. Ito po is tomorrow. So, mag-sign up po kayo sa form para ah, sa form. Then, ito po yung address po yan. Ayan. So, sa may mga sasakyan po ay encourage po, wag po kayong mag-park po doon sa mismong hotel kasi po sobrang ano po nung parking po, yung daan papuntang parking, meron pong pay parking sa baba lang. Sa medyo kalapit po doon po kayo mag-park. Ayan. Challenging ang parking na yan. Dala ko po yung van. Nung dala ko po yung van is nakaya ko pong hindi huminga ng mga 5 minuto. Hindi joke, 5 minuto talaga. Grabe sa lalim. Ayan. So, parang ano no? Parang nag-swimming eh. In-hold mo yung ano mo, hininga mo eh. So, ayan. Meron po parking sa baba. Lakad ka na lang ng konti. So, may pay parking po sa baba. So, ako kahit na yung maliit na sasakyan, kung yun man ang madadala ko, hindi na rin ako magpa-park doon. Ayan. Gusto lang natin ng ayan, peace of mind. Ayan, sabi ni Coach JC, tama. Ayan, so, ayan, so, yung mga mag-a-avail po ng mga automation po is kontakin nyo na lang po yung mga sponsor nyo. Ang una lang po nating ni-launch is gold. Ayan. Ayan si Madel, may question po kayo? Sige po. Kung may question po kayo, pwede po kayong unmute. Ay, wala. May question po ba si Ma'am Madel? Saan po yan? Sa ano po? Ito po, nandito po yung address po sa Linden Suite sa may Ortigas Center po. Ayan. So, ano po siya? Wow, join ako tomorrow. Sir, nasa ano na po ba kayo? Nasa Manila po kayo? Hopefully. Iyon, no? Nice, sir. Kita-kits po tomorrow. Ibang level po at ibang level po yung mga matututunan nyo. And ito po is applicable po sa buhay. Okay? So, ito yung mga way para ma-hack po natin ang success. Okay? So, hopefully, maka-join po kayo 10 a.m. to 7 p.m. So, mas early, mas maganda po ito. Ayan. And yun po sa mga una nating nilaunch sa Mirror po is gold. And next po nating ila-launch po is yung currency pairs. At the same time yung indices. So gagawa po ako ng form na pwedeng through that isang form na lang po, tapos kayo na lang po yung mamimili kung ano po yung gusto nyo. Yung may currency pair at may gold lang ba, currency pair lang ba, or yung tatlo ba is gusto nyo nasa isang trading account para isa lang ibabayaran nyo na software na 1,000 pesos. So yun yung kagandahan po natin. Ayan. So ayan. All right. So ngayon is mag-ano po tayo. Pwede ba sir to currency piliin? Sa currency pair, Ma'am Ana is para at least may idea po kayo, multiple currency pair po yung lalabas po. Hindi lang po dalawa. May Euro JPY, may
may GPY, may GBP GPY, Euro GPY, may Euro USD. So ano po 'yun? May pag pinili mo po currency pairs, multiple currency pairs na po 'yun. Ah, so ang isang option po is currency pair saka gold. Gusto niyo ba may mga currency pairs saka may gold din? Gusto niyo ba may currency pairs, may gold saka may indices? So ayan po. Kung gusto niyo po may indices po, standard account lang po ang pwede doon at $1,000 po ang kapital. Para at least advance po na may idea po kayo. Malaki ang lot size po kasi sa indices po is 0.10. So, ayan. Sa currency pair naman po is 0.02. Ayan. So, 0.02, 0.02, tapos indices, 0.10 po ang minimum. So, ibig sabihin, kung $1,000 po ang kapital nyo, at pinili nyo po yung tatlo, expect nyo po sa currency pair at gold, 0.02 yung lalabas na lot size, pero sa indices, 0.10. Automatic. So, kung $2,000 yung kapital mo, 0.20. And the good thing is, pwede po na-customize. Kung kunwari, yun yung recommended namin, and coach, gusto ko ano lang, medyo mataas yung tolerance ko sa risk. Gusto ko 0.20. Pwede po yun. Meron pong option po tayo na put your lot size desired. Ayan. Daily po ba sa running ang automation if nag-avail? Yes po, daily. Daily po siya. Ayan. Daily except weekends. Kasi wala pong trading ng weekends sa mga trading instrument na meron po tayo. Ayan. Alright. So, ayan. So, thank you. Thank you guys sa pag-attend and mag-pictures muna tayo. Ayan. Sa kabilang street na lang, coach. Okay. Meron. Alright. Sige, doon na lang sa kabilang street. So, ngayon, mag-picture muna tayo. Nandyan ba si picture natin? Si Coach Eman? O nagkakape? Yun. Alright, so ayan. Kasi Dyan Elmer naman daw papasok. Di mo. Nasaan si Elmer? magpipicture. Yan. So, open tayong camera, guys. Asa nag-yo? Yun. Sino daw? Sino daw si Eman dito sa picture, anak? Ikaw ata yun. Ayan. So, smile tayo, guys. 1, 2, 3. Smile. Yo. Yo. So, maraming salamat po sa Mga umaten. So, thank you guys. Thank you. Bye. Alright, so ayan. And so, Salamat po. kailangan natin i-load sa short prayer po yung natin. Itong training natin. Ayan. So let's pray. Heavenly Father, the King of the King, the Creator of the whole universe, maraming salamat po sa mga na-discuss po namin tonight. Naway magamit po namin ito and magkaroon po ng result, magamit po namin sa mga needs, wants, and to glorify your name, Lord. Lord, lahat po ng ginagawa po namin is for your glorification of your name, Lord. Lord, naway maging maganda po ang panahon po tomorrow. Sa mga pupunta po bukas sa training, Lord, naway makapunta po sila ng maayos, ligtas, and makauwi din po sila ng ligtas din po. So excited po, Lord, sa mga plano niyo pa po sa amin, Lord. Lahat na ito is pinag-pray ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So thank you so much, guys. And see you tomorrow sa mga pupunta. And see you sa next Friday. Ayan. So kapag may mga bago po kayo, ipa-attend nyo lang po rito. Kami po ang bahala po na mag-ayos po na expectation para at least maayos po natin magkaroon po tayo ng long-term business. Again, maraming salamat. Thank you so much and good night po sa inyong lahat.